Buksan natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po akong basahin ang ating scripture for today. Matatagpuan po siya sa 1 John chapter 2 verses 12 to 14. Sabi po dito, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Makakaupo na po tayo. Ngayon naman po, welcome natin ang ating Pastor June. At gaya ng lagi kong sinasabi, mas gwapo po talaga siya sa personal. Palakpakan po natin siya. Isang pinagpalang buhay dahil sa Panginoong Jesus at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at tayo po ay magkakasama sa gawain ito dito sa physical worship service at pati sa online. Nagpapasalamat po kami at nakasama namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. At tingnan niyo po ang inyong mga katabi at kaway-kaway lang. Kaway-kaway, gitian niyo naman yung katabi niyo. Gitian nyo kahit hindi makita ang inyong mga ngipin, kayo rin ay somehow nakikita ang inyong mga mata sa pagngiti. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Lord, thank you very much sa oras na ito. Maraming salamat po sa pribilehiyo na sumamba. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa aming pagsamba, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita ay masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Dalayan ko, Lord, ang kilos ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin. At ang matututunan namin ay hindi lamang pang-isip, kundi gagamitin namin sa aming buhay at ibabahagi namin sa iba. Lord, ito ang kalooban mo. Salamat po. Tayo bilang mananampalataya. Bilang ilustrasyon lang, tingnan niyo ang mga sanggol na ito.
Pansinin niyo ang mga sanggol na ito, di ba, ang cute, di ba? Pag nakikita niyo ang mga sanggol na ito, gusto niyo agad kargahin, gusto niyo halikan, gusto niyo yakapin, di ba? Ang cute ng mga batang to, o ng mga sanggol na ito. Pero, pagsasabihin ko sa inyo na after 10 years, ganyan pa rin ang itsura nila. Cute pa rin. Somehow, alam natin, mayroong problema. 10 taon na, ganyan pa rin ang itsura. There is something wrong kasi hindi na lumago. 10 taon na, hindi pa marunong kumain. 10 taon na, hindi pa nakakalakad. 10 taon na, hindi pa nagsasalita. 10 taon na, walang development na nangyayari. Bilang mga magulang, pag napansin natin ang ating mga anak ay ganyan, magtataka na tayo, malulungkot tayo. There is something wrong. Pero sa kabilang banda, natutuwa tayo kapag ang mga babies na yan ay kitang-kita mo yung development. Nagsimula ng gumapang, nagsimula ng lumakad, nagsimula ng magsalita, nagsimula ng makipag-interact, lumalaki physically, nadidevelop yung mental ability. Natutuwa tayo bilang magulang. Bakit? Kasi nakikita natin yung ating anak ay nadidevelop. May paglago nangyayari. Alam niyo po, ganyan din sa harapan ng Diyos. Natutuwa siya, nalulugod siya, pag ikaw at ako ay sumampalataya kay Jesus, na tayo ay lumalago. Mayroong development. Sa spiritual journey natin bilang Kristiyano, nakikitaan tayo ng paglago, ng development. May mga nababago sa ating buhay. At dahan-dahan nauubog sa karakter ni Jesus Christ. Nalulugod ang ating Ama sa langit. Kaya nga, ito yung pinakamensahe na nais kong pagtuunan natin ng pansin. Yung katotohanan na nagsasabi, ang buhay Kristiyano mahalaga na lumalago kay Kristo. Sa 1 John chapter 2 verses 12 to 14, nagpapahayag ito ng paglago. Pansinin niyo yung address ni Apostle John sa mga sinulatan niya. Una, munting bata o munting anak, tapos later tinawag niya kabataan, tapos later tinawag niya ama o tatay. So mapapansin niyo may progress mula sa munting bata, naging kabataan, naging tatay o ama. So nagpapahayag ito ng paglago. Pero mapapansin natin, hindi literal na physical ang tinutukoy dito, kundi yung pananampalataya, yung spiritual na paglago. At ang bawat isa ay nagpapakita ng katangian na nagpapahayag ng paglago. Ang mga katangian ito na nagpapahayag ng paglago ay nagpapahayag din sa atin ng paraan ng paglago. Yung mga katangiang yon ay nagpapakita na binanggit sa munting anak, sa kabataan at sa tatay, ito rin ay nagpapahayag ng kaparaanan ng paglago. So, ito titingnan natin. Sa paanong paraan tayo lalago bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus. Ito po ang una na nais kong tingnan natin mula sa teksto. Una, sa pagkilala na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa pagkilala na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. 1 John chapter 2 verse 12. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Now, ano ang ibig sabihin nito? At bakit mahalaga ito sa paglago natin, sa buhay natin bilang mananampalataya kay Jesus? Ang ibig sabihin po nito, pinapahayag nito, payapa na ang relasyon natin sa Diyos. Payapa na, andun na yung kapayapaan sa relasyon natin sa Panginoon. Romans 5:1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapakita sa atin, may kapayapaan na ang relasyon natin sa Diyos. Bakit?
dahil pinatawad na ang ating mga kasalanan dahil sa Panginoong Jesus. Hindi ito dahil sa iyo, hindi dahil sa pagiging religyoso mo, hindi dahil sa mga mabubuting gawa, dahil sa Panginoong Jesus. Kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus Christ. Nagsimula ang relasyon natin sa Diyos, naging payapa na ang relasyon natin sa Kanya dahil pinatawad na ang ating mga kasalanan. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang Diyos, siya ay naging Ama natin dahil sa Panginoong Jesus. Kaya nga, pansinin niyo sa 1 John chapter 2, verse 14, ano sabi ni Apostle John nung sinulatan, sinabi niya yung mga munting anak, mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala ang Ama. Ang pagkakilala nito ay hindi lang impormasyon, kundi ito yung pagkakilala na may relasyon. Nakabatay sa personal na relasyon. At ito ang sinasabi sa talata. Now, bakit mahalaga to? Bakit mahalaga to sa paglago mo bilang Kristiyano? Ang sagot, magkakaroon lamang ng paglago sa relasyon sa Diyos kapag may relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kapag wala yung relasyon sa Diyos dahil sa Panginoong Jesus, ano ang lalago? Walang lalago. Bakit? Walang kaugnayan. Walang relasyon. The reason kung bakit lumalago, kasi ando na yung relasyon. Yung buhay na relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya nga mahalaga na maintindihan natin. Ikaw ay may capacity na lumago sa pananampalataya mo sa relasyon mo kay Jesus Christ dahil pinatawad na ang iyong kasalanan dahil sa pangalan niya. At dahil may relasyon ka na, dahil dito, meron ka ng buhay na relasyon sa Ama. Kaya, dahil ando na yung relasyon, merong relasyon na lalago. Kapag wala yung relasyon, walang lalago. Walang paglago. Bakit? Kasi ang basic na basic, para ikaw ay lumago sa buhay Kristiyano, dapat andun yung buhay. Buhay na kaugnayan sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tatandaan natin, ang mga may buhay lang ang lumalago. Halimbawa, ang halaman. Mapapansin natin na dahil andun yung buhay na binhi, sigurado, pagkaraan ilang panahon, may lalabas. Kasi ando na yung buhay na binhi o buto. The same thing din, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ando na yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ. Kaya nga, lalago. May paglago. Dito mapapansin natin, kapag buhay ang pananampalataya sa Panginoon Jesus, sigurado na lalago ang relasyon natin sa Diyos. Anong ibig sabihin na pinatawad na ang kasalanan natin dahil sa Panginoong Jesus? Pangalawa, may katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo, isang sumampalataya sa Panginoong Jesus ay may katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan dahil sa Panginoong Jesus. Ano sabi sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2? Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Okay? Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Ama, sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Alam niyo po, bakit mahalaga ito sa paglago natin kay Kristo? Bakit mahalaga to? Na may katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan. Ito po ang dahilan. Dahil hindi natin kailangan magluglo sa kasalanan. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Nagbibigay ito sa atin
ng pag-asa. Bakit? Alam niyo, ito ang reality. At alam ko, maniniwala kayo sa realidad na ito. Kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Totoo o hindi? Tango lang kayo. Ayan, maraming tumatango. Totoo yan. Kahit Kristiyano na tayo, kahit si pastor, lahat tayo ay nagkakasala. Okay? Kaya dito papasok ngayon na napakahalaga, may kapatawaran sa kasalanan. Bakit? Kasi hindi natin kailangan na manatili sa kasalanan. Laging may pagkakataon tayo na tumayo at magsimula ng tama. Marahil sasabihin niya, paano yung pastor? Baka mamaya gamitin niya lisensya sa kasalanan. Kung may katiyakan pala sa kapatawaran ng kasalanan, di maglulublog na lang ako sa kasalanan. Alam niyo, ang reality, hindi po ganon. Ang reality, pag ang isang tao gusto niyang manatili sa kasalanan, hindi mahalaga sa kanya yung katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan. Hindi mahalaga sa kanya ang paghingi ng kapatawaran. Kasi na-enjoy pa yung kasalanan eh. Pero in reality sa atin, na kapag gusto natin lumago, andun talaga may mga pagkakataon na dadapa tayo, nagkakamali tayo, natitisod tayo. Dito napakahalaga yung katiyakan na may kapatawaran sa kasalanan. Na hindi ko kailangan manatili sa kasalanan. Lagi may pagkakataon tayo na tumayo na magsimula ng tama. Posible ito dahil sa katiyakan, sa kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo, maraming Kristiyano, siguro perfectionist o masyadong idealist, hindi pinangahawakan ang katotohanan to. Nararanasan ang kawalan ng pag-asa o pinanghihinaan ng loob. Bakit? Kasi nga, somehow ang expectations ay dapat hindi na ako magkakasala. Masyadong idealist. Tapos later on, nagkamali, nagkasala, magkakaroon talaga ng tawag dito na mawawalan ng pag-asa. Madi-discourage. Tapos gagatungan pa ng Diablo. Gagatungan pa ni Satanas na nagsasabi, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi ka na niya mapapatawad. Minsan gagatungan ka pa, sasabihin, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba? Tingnan mo ang itsura mo. Tingnan mo ang pinagagawa mo. Na pag hindi tayo mag-iingat, papasok yung discouragement. Papasok yung failure lang ako. Wala na akong pag-asa. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang dahilan para magpatuloy ako sa Panginoon? I failed. So, dito papasok ngayon yung discouragement. Na wala ka ng pag-asa. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi ganyan din ang karanasan ko. Karanasan ko, nung ako ay nagsisimula pa lamang bilang Kristiyano. Talagang mainit na mainit ako sa Panginoon. At kumbaga, gusto kong sumunod sa Panginoon. Huwag kang didikit sa akin, sisirang kita ng gospel. Ganun mainit na mainit ako. Isang araw, nadapa ako, nagkasala ako. Meron akong ginawa na alam ko mali talaga. Alam mo, pumasok agad sa isipan ko, hindi ka na mahal ng Diyos. Tingnan mo yung ginawa mo, nakakahiya. Ano pang sense na nag-aaral ka ng Bible? Ano pang sense na uma-attend ka ng church? Wala ka ng pag-asa. Akala ko, galing yun sa Diyos, yun pala galing sa Diablo. Inaakusahan ako. Nung pinaniwalaan ko, alam mo, epekto sa akin, hindi na ako umattend ng church. Lumayo na ako, nagsimula na akong bumalik sa mga barkada ko. Balik ako sa dati kong po. Kasi nisip ko, ano pang sense? Failure ako. Ano pang sense na magpapatuloy ako? Nagkasala na ako. Hindi ko na-realize yung katotohanan, yung ginawa ni Jesus para sa akin. Ang sabi diyan, sinusulat ko sa inyo, sabi ni Pati Apostle diyan,
para huwag kayong magkasala. Pero kung magkasala kayo, balik kayo sa Diyos. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Meron tayong tagapagtanggol. Pag nadapa ka, tatayo ka niya. Huwag kang lumayo sa Kanya. Sa katunayan, mas kailangan natin siya. Mas kailangan natin yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Alam niyo po, napakahalaga nito sa atin. Ang katotohanan, may katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan. May katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan. Mahalaga ito sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasi nadadapa pa rin tayo. Siyempre, habang lumalago ka, mas nababawasan na yung pagkadapa mo. Mas naiiwasan mo na yung kasalanan. Mas nakakasunod ka na sa Panginoon. Mas lumalago na ang pagsunod mo sa Panginoon. Pero andun pa rin yung mga nadadapa pa rin tayo. Kaya dito papasok na napakahalaga na iintindihan natin. Naiintindihan natin, pinatawad ang aking kasalanan. May katiyakan ako sa kapatawaran sa aking kasalanan. Hindi ko kailangang manatili na nakadapa. Nagkamali ako, tatayo ako, matututo ako sa karanasan, magpapakumbaba ako sa harapan ng Diyos. Ano ang sabi diyan? Come near to God, and He will come near to you. Lumapit ka sa Diyos. Ano sabi niya? Pagtatabuyan ka niya? No! Ang sabi niya, lalapit siya sa iyo. Kaya nga, mahalaga po ito. Minsan, siguro dahil sa pagiging perfectionist natin, idealist natin, nagiging hadlang ito. Siyempre, nasa likod din ito, yung pride sa ating puso. 1 John 1:9, anong paalala sa atin? Ang sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano ang kailangan natin para maranasan yung kapatawaran? Anong sabi sa talata? Ang sabi diyan, magpakumbaba ka. Pangalawa, aminin mo yung kasalanan. Ipahayag mo yung kasalanan. Yun lang. At ano sabi diyan? Patatawarin niya tayo. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan o karumihan. Paano tayo lalago? Hindi lamang yung pagkilala na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lalago tayo sa buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 14b. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Mga kaibigan, mga kapatid, itong mensahe na pinapakita sa atin ng teksto. Mararanasan natin ang paglago sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa salita ng Diyos, pananatili ng salita ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo yung salitang nananatili, parehong salita ang ginamit ni Jesus Christ sa John 15 verse 5. John 15 verse 5, ano sabi diyan? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam niyo yung picture na pinapakita dyan ni Jesus Christ, yung vine and the branches, na kung saan na andun yung puno ng ubas, at pagkatapos, andun yung mga sanga. At yung sanga, nakadepende ito, nananatili ito doon sa puno. Nakaduktong ito, kumukuha ito ng nutrients, at ito ay, kumbaga, ang buhay nito ay nakadepende doon sa puno. Now, ganito rin ang pinapakita sa atin.
nananatili tayo sa Panginoon Jesus kapag nananatili tayo sa salita niya. Kapag sinabing nananatili sa atin ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, nakadepende tayo sa salita ng Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at pagkain espiritual. Alam niyo po, sa paanong paraan tayo nananatili? Sa paanong paraan nananatili sa atin ang salita ng Diyos? Ang sagot sa pamamagitan ng pagtaglay nito. Pagtaglay nito at sa pagsunod. Tingnan niyo sa John 14:21. Ano sabi sa John 14:21? Ano sabi diyan? Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So, mapapansin natin, para lumago tayo sa buhay Kristiyano, kailangan ng pagtanggap sa salita ng Diyos, pananatili o pagsunod sa salita ng Panginoon. Napakahalaga po ang role ng salita ng Diyos sa ating paglago sa pananampalataya. At gusto ko agad sabihin, hindi tayo maaaring lumago sa buhay Kristiyano kung wala o pinababayaan natin ang salita ng Diyos. Tatandaan natin yan. Para lumago tayo, kailangan nating araw-araw pakainin ang espiritu natin ng salita ng Diyos. Mahalaga na nandito kayo sa worship service. Sa online, sa physical, mahalaga po ito. Pero once a week lang to. Mahalaga every day. Pinapakain natin ang espiritu natin ng salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 4, verse 4, ano ang sabi diyan? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa physical, bilang ilustrasyon lang, sa physical na aspeto, sa ating physical na katawan, ilang beses natin pinapakain ang sarili natin. Sa physical na aspeto, sa katawan natin. Ilang beses tayong kumakain? Minimum 3 times a day. Yung iba, in between, merong snacks, merienda, di ba? So, 4 times a day na. Tapos, pag nagising sa gabi, gutom, meron pang midnight snack, di ba? Yung ganon. Mapapansin natin na pinapakain natin ang ating sarili. Siyempre ngayon, sa panahon ng pandemya, may mga pagkakataon, may mga tao na minsan twice a day lang kumakain. Pero ano ang epekto sa kanilang katawan? Ang epekto sa kanilang katawan, nangihina sila. Wala silang lakas. Nalala ko si Pastor Jasper, yung kapatid ko, kilala niyo siya, nagpabakuna siya, binakunahan siya sa Pasig. Pagbakuna daw sa kanya, pagkaraan ng ilang minuto, nahilo siya, tapos nanghina ang kanyang katawan. Nasa isip niya, ito pala ang epekto ng bakuna, nahihilo at nanghihina ang katawan. Nung tinignan niya ang oras, mag-aalas 2 na, doon niya na-realize, hindi ito epekto ng bakuna, epekto ito ng gutom. Kasi hindi pa siya nagtatanghalian. Almusal lang kinain niya. Alam ginawa niya, punta agad siya, kumain siya kaagad. Walang hilo, wala na yung panghihina. Sabi ko na nga ba, hindi ito epekto ng bakuna eh. Gutom lang ito eh. Natural effect yun, di ba? Natural effect yun. Huwag mo pakainin ng katawan mo. Physical na katawan mo. Ano mangyayari sa'yo? Manghihina ka. Magiging prone ka sa sakit. Sigurado, babagsak ang lakas mo. Now, pansinin ninyo, gusto ko lang sabihin, sa physical na katawan, kailangan natin pakainin ng maayos ito.
ginagawa natin to at hindi tayo pumapalya hanggat maaari. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ka lang katawan. Hindi ka lang physical na katawan. May espiritu ka rin. Okay? Kung gaano kahalaga ang physical na katawan mo, ganun din kahalaga ang spiritual na buhay mo. Kung paano kailangan pakainin ang physical na katawan mo, kailangan mo rin pakainin ang spiritual na pagkatao mo. Maraming beses, nakafocus lang tayo sa physical na pangangailangan natin. Hindi ko sinasabing masama yan. That's okay. Tama lang, maging concern ka. Pero kapatid, huwag mo kakalimutan. Hindi ka lang physical na katawan, hindi ka lang material. Ikaw rin ay spiritual na may katawan. Kaya nga, higit sa lahat, kailangan ng spiritual na pagkatao natin ang pagkain. Ang pagkain. Kailangan natin ng kalakasan. Pakainin ang ating espiritu. At maraming beses, doon tayo pumapalya. Alam niyo, maraming Kristiyano ang hindi lumalago, nangihina, nagiging masakitin. Alam niyo kung bakit? Pinapakain lang ang physical na katawan. Pero pagdating sa spiritual na pagkatao, pinababayaan. Hindi pinapakain ang espiritu araw-araw. Kaya no wonder, walang kalakasan talaga. Darating ang temptation, walang lakas harapin. Bakit? Gutom na gutom yung kaluluwa eh. Hinang-hina yung kaluluwa, yung espiritu. Pag may problema dumating, ano nangyayari? Bagsak. Bakit? Walang lakas ang panloob ng pagkatao natin para lumaban, para labanan ang kaaway sa buhay natin. Kaya tatandaan natin mga kapatid, paalala lang, hindi ka katawan lang, may espiritu pa rin na nangangailangan pakainin araw-araw. Ang nakakalungkot, napakadali na mapabayaan na pakainin ang espiritu. Hindi nagbabasa sa Biblia ang salita ng Diyos araw-araw. Paano natin to masusunod kung hindi natin binabasa at pinagbubulay-bulayan? Paano ba natin papakainin ang ating espiritu? Paano ba natin papakainin ang espiritu natin? Ang sagot, sa pagbabasa ng Biblia at sa pagsasabuhay nito. Ito ang paraan para pakainin ang ating panloob ng pagkatao. Babasahin ko to, pagbubulay-bulayan ko, ida-digest ko to, gagamitin ko to. Ito ang paraan para sa gayon ay magkaroon tayo, mapakain natin ang ating espiritu. Kapag binabasa lang, pero hindi natin ito ginagamit, para kang kumain ng pagkain, hindi mo na-digest, hindi ginamit ng katawan. So, nabaliwala rin. So, ganito, sa pagbabasa ng Biblia, kailangan natin gamitin at kailangan natin ibahagi. Sa gayon, sa pamamagitan nito, napapakain natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Ulitin ko, maraming Kristiyano ang nangihina at hindi lumalago sa pananampalataya dahil hindi pinapakain ang sarili ng salita ng Diyos araw-araw at hindi ito ginagamit sa buhay. Kaya nga, later on, mapapansin natin, naging stagnant ang growth. Dahil, kailangan ng ating panloob na pagkatao ang pagkain espiritual at yun ay ang salita ng Diyos. Kaya pag pinababayaan ko yan, don't expect na lalago ka. Don't expect na magiging matatag kang Kristiyano. Alam niyo mga kapatid,
Kapag nagbabasa tayo sa Biblia at ginagamit natin ito sa ating buhay, nararanasan ang kalakasan at napapagtagumpayan natin ang kaaway. Anong sabi sa 1 John, chapter 2, 13b, 14b? Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Alam niyo po, alam ng kaaway, alam ng dyablo, na kapag pinababayaan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos at paggamit ito sa iyong buhay, mahina ka at madali ka niyang magapit. Kaya anong gagawin ni Satan sa atin? Susubukan niya na kunin ang atensyon natin at ibaling ang atensyon natin at madistract tayo sa iba't ibang bagay. Halimbawa, mapunta ang atensyon natin sa YouTube, sa Facebook, sa K-drama, sa K-pop. Nandun na uubos ang oras. Now, hindi ko sinasabi mo, bawal ang mga yan. Ha? Hindi ko sinasabi na bawal. Not necessarily masama ang mga yan. Pero kung hindi mo napapakain ang kaluluwa mo, dahil nauubos ang oras mo sa ganyan, there is something wrong. Pinapakain mo ang espiritu mo ng mga bagay sa sanlibutan, imbis na ang salita ng Diyos. And don't expect na ikaw ay magiging malakas. Huwag mong asahan na ikaw ay magiging matatag. No. Kaya nga napakahalaga na araw-araw babasahin natin ang Biblia, mananalangin tayo sa Diyos, Lord, tulungan mo akong gamitin ito. Kasi yun lang ang paraan para mapakain natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kaya susubukan ng dyablo, i-distract tayo. Ibaling ang atensyon natin, ang hilig, ang oras natin sa maraming bagay. Para sa gayon, huwag natin mapakain ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Dahil dito, kaya nga, sigurado na magagapilan niya tayo, wala tayong kalakasan na labanan ang tukso at ang pagsubok. Tatandaan natin, lalago tayo sa ating, kaya nga lalago tayo sa ating spiritual na buhay, sa relasyon natin sa Diyos, kapag araw-araw natin pinapakain ang ating espiritu ng salita ng Diyos. At araw-araw, hihingi tayo ng tulong, Lord, gagamitin ko ito. Yan po, walang ibang paraan to grow. Alam niyo yung kanta ng mga bata, read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow. Alam po yung awit na yun, hindi yung pambata. Para sa ating lahat yun. Para sa ating lahat yun. Sa gayon, mararanasan natin ang kalakasan. Paano tayo lalago sa buhay Kristiyano? Hindi lamang sa pagkilala na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, sa patuloy na pagnanasa na lumago. Patuloy na pagnanasa na lumago. Ano sabi sa 1 John chapter 2, 13b, 14b? Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala niyo siya, na sa simula pa siya na. Tapos, very interesting, sa 14b, inulit na naman. Ano ang sabi niya? Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala niyo siya, na sa simula siya na. Ang pagkakilalang to, gusto ko agad sabihin, hindi ito nangyayari na overnight lang o biglaan lang. Ito po ay proseso, mahabang karanasan bilang Kristiyano. Kaya nga kailangan natin isipin, walang instant maturity. Yung biglang malago na. Walang shortcuts. Minsan, meron tayong concept, hinahanap natin yung one-time experience. One-time experience na ikaw ay malago na, mature na. Halimbawa, yung mga kabataan, pag may youth camp,
So, pagkatapos ng youth camp, mainit na mainit sila sa Panginoon. O kaya, merong encounter, yung spiritual retreat natin. Encounter God, spiritual retreat. Pagkatapos ng mainit na mainit. Now, nalala ko dati may nagsabi, Pastor, kailan tayo magkakaroon ng encounter, God spiritual retreat? Kasi nanlalamig na ako eh. Kailangan ko uli ng Parang later on na-realize ko, somehow, ang hinahanap natin mga tao, yung tinatawag ng one-time experience, mature na tayo. Alam niyo po, mali po yun. Walang ganun. Wala ganun. Yes, nakakatulong yung youth camp, yung encounter, nakakatulong yan. Pero, ito yung tatandaan natin. Ang paglago, ito ay araw-araw. Araw-araw, lumalakad kasama ng Panginoong Yesus. Araw-araw, nakatuon ang paningin sa Kanya. It's a daily choice. Patuloy na pagnanasaan. Every day. Every day. Yan po, paraan. Alam niyo po, kaya nga dito papasok, yung patuloy na pagnanasa na lumago. Nagpapatuloy tayo, nagtsatsaga tayo para lumago tayo sa buhay Kristiyano. Hindi ito one-time experience lang. No shortcuts at walang instant maturity. Kaya nga sabi sa talinghaga ng Panginoon Jesus, dun sa mga hasik ng binhi, maghahasik ng binhi. Sabi sa Lucas chapter 8 verse 15, anong sabi diyan? Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat ito sa kanilang pusong tapat at malinis. Ano sabi diyan? At sila'y namumunga. Bakit? Dahil sa pagtsatsaga. Every day. One day, one step at a time. One day at a time. Lalakad ako sa Panginoon. Ito po ang paglago. Kaya nga, nagpapatuloy, nagtsatsaga. Ano yung mga hadlang? Mga hadlang sa pagpapatuloy, sa paglago, ay ang mga sumusunod. Una, binanggit na, kayo na pagtsatsaga. Siyempre, ang sagot, hindi pagtsatsaga. Hadlang yan eh. Kapag nahirapan na, kapag nahirapan na, hindi na magpapatuloy, kapag ganito, hihinto na ang paglago. Kasi walang shortcut eh. Walang instant maturity. One day at a time. One step at a time. Pangalawa, maling akala. Hadlang ito eh. Bakit? Kasi iniisip na matatag na o malago na, kaya humihinto na sa pagnanasa na lumago. Pumapasok na yung complacency. Yung pagiging pabaya. Na parang okay na ako, matatag na ako, Kristiyano. Alam ko na yan. Pag ganun ang naging attitude ng isang Kristiyano, ihinto, babagal ang paglago. Baka maging pauro pa. Kasi magiging pabaya na eh. Kaya ang tamang attitude ay yung asal ni Pablo. Filipos chapter 3 verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ano sabi ni Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul, hindi sa nakamit ko na. No. Sabi niya, nagpapatuloy ako. Nagtsatsaga ako. At nililimot na niya yung nakaraan. Ano yung nakaraan? Marahil andun yung failure niya, andun yung success niya, nililimot na niya yun. Natututo siya doon, pero nag-move on na siya. Nagpapatuloy na siya para patuloy na lumago. Patuloy natin pagnasaan ang lumago sa Panginoon Jesus. Walang graduation dito sa lupa. Walang graduation dito sa lupa pagko sa langit na. Kaya huwag mong sasabihin, okay na ako, malago na ako.
Pag sinabi mo yan, ako, hihinto na. Magiging pabaya na sa spiritual life. Alam nyo, sa ating pagtatapos, ang buhay Kristiyano ay mahalaga na lumalago kay Kristo. Sa paano parang tayo lalago bilang mananampalataya sa Panginoon Jesus? Ito ang una. Sa pagkilala na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Pangalawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, sa patuloy na pagnanasa na lumago. Ito po yung mga katanungan. By the way, bakit tayo mga may tanong? Para lalo mapag-isipan natin. Pangalawa, kung meron kayong mga small groups, pag-usapan nyo yan. Ito ang gusto ko, kaya naglalagay, gusto kong talakayin natin yung sermon. Bisa ang tendency, pag narinig mo pag Sunday, paglabas dito, ano ba yung sermon? Nalimutan ko na. May tendency tayo ng gano'n, okay? Kaya nga mahalaga na pag may mga guide questions tayo, tapos tinatalakay sa grupo, lalo nag-i-stick sa atin yung lesson at ituro sa atin ng Diyos. Ito yung mga tanong. Para sa iyo, ano ang kabuluhan na pinatawad na ang kasalanan mo dahil sa Panginoong Jesus? Sa palagay mo, bakit mahalaga na may kapatawaran sa kasalanan? Sa opinion mo, bakit mas madaling pakainin ang physical kaysa spiritual? Ano-ano ba ang mga nagiging hadlang sa pagpapakain natin sa espiritu ng salita ng Diyos? Bakit ang salita ng Diyos ay kailangan sa paglagong espiritual? Ano-ano ang mga dahilan sa hindi pagpapatuloy sa pagnanasa na lumago sa Panginoong Jesus? Mga kaibigan, tatandaan natin, kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, inaasahan ng Diyos, lalago ka. Lalago ka. Manalangin tayo. Lord, thank you very much. Mararanasan namin ang paglago dahil meron kaming buhay na relasyon sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Salamat po sa iyong salita na pagkain ng aming espiritu. Salamat po dahil ikaw ang nag-uudyok sa amin, patuloy ng pagnasaan ng lumago. Lord, ikaw ang kumilos sa aming buhay. Maraming salamat po. Dalayan ko, Lord, na ang pag-aralan namin, hindi lamang namin naiintindihan. Gagamitin namin sa aming buhay at ibabahagi namin sa iba. At sa gayon, mararanasan namin ang paglago. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.